Hello guys, welcome back sa ating channel, Archie Haroda Vlog. So salamat po sa aking mga subscribers, salamat po sa manonood ng ating mga video na yun, kung pumupunta pa ako ng Tel Aviv, Jerusalem, so binablog ko po yun. So medyo matagal-tagal tayo hindi nakagawa ng video na katulad po nito. Bukas po ay magto 2 years po ako dito bilang isang hotel worker dito sa Israel. Salamat sa favor ng Lord sa pag-iingat niya sa amin dito bilang isang OFW. Ako po ay nagtatrabaho dito bilang isang hotel worker o hotel housekeeper dito sa Israel. So magto 2 years na tayo bukas, March 9. Ayan. So sa 2 years na napakarami pong karanasan ng aming pong naranasan dito bilang isang OFW, bilang isang manggagawa. Talagang nakakatakot, may saya, may lungkot. So halo-halong emotion yung mararanasan mo dito kasi kakaiba pala yung bansang ito. Halos laging may gera. Naalala ko pa, halos wala pang 1 taon gusto ko nang umuwi. Actually nagparipat na nga ako eh. So lumipat na kami doon sa waiting area namin or lugar na amin pong pag-aantayan kung saan kami para makabalik na ng Pilipinas. Pero kinausap kami doon ng mga kapwa natin Pilipino, pinaliwanag sa amin na talagang normal lang yun, masasanay din kami. So dahil din sa parang bitin na bitin din po ako kasi halos wala pang 1 taon ako dito, so nagbago yung isip ko, nag-back out po ako doon sa repatriation. Pero ang kagandahan po kasi doon, siguro will na rin tayo ng Lord kasi hindi na isama yung pangalan ko at wala pa po akong record na nakuha na ng ticket, kaya hindi po ako nakauwi. So kaya yun, tuloy-tuloy. Yung naranasan dito bilang isang OFW, napakarami. So nakakatakot kasi talagang matindi ang gera. Halos ngayon nga talagang hindi ka makabiyahe pa ng husto kasi nga talagang magulo. Nakarang mga buwan lang merong pong karanasan o merong nangyari na naglalagay sila ng mga bomba dun sa mga bus. Kaya nakakatakot bumiyahe. Kaya, yun, ito yung buhay OFW dito sa Israel na nakakatakot. So, kaya lang dahil sa iyong pangarap para sa pamilya, so kailangan mo magtiyaga, magtiis. So, bilang isang OFW dito sa Israel. So, ginagawa ko itong video ito, gusto kong i-share sa inyo yung isang mga karanasan namin bilang OFW dito sa Israel na nung unang naisip mong Israel talagang excited. So masaya kasi Israel, lugar ni Jesus. So pangarap po ito, actually pangarap po ito noong bata pa po ako. Pangarap pong bansa na mapuntahan nung bata pa po kasi yun nga, mababasa natin sa Bible. Kasi alam naman natin bilang mga Pilipino talagang lumaki tayo doon na lagi natin nakapakinggan ng Word of God. Kilala natin si Jesus Christ. So kaya talagang gustong-gusto natin na makarating sa lugar ni Jesus Christ, yung kinalakihan ni Jesus Christ. Kaya dumating yung pagkakataon na nabigyan tayo ng opportunity sa favor ni Lord na nakarating po tayo dito sa Israel. Sa tulong po niya, pangalawa sa ating gobyerno kasi nagkaroon po ng tinatawag na government to government na nangangailangan po ang Israel at nagkaroon po ng kontrata ang ating bansa sa Israel na kukuha po sila ng mga manggagawa dito sa Israel bilang hotel worker. So may mga Pilipino na rin po na nauna dito, sila po ay mga caregiver. So pangalawa po ay yun, yung hotel worker. So yun, tayo po ay nag-apply, gumawa rin tayo ng video nung unang bago tayo pumunta dito, ano yung mga requirements. Kung gusto niyo po malaman kung ano po yung mga requirements na kailangang ihanda bago ka pumunta dito, meron akong vlog, pakicheck na lang po sa vlog po natin doon kung paano pumunta dito sa Israel. So yun po yung mga ihanda mo, ipiprepare mo. So marami po yung pagdadaanan mo kasi dati sa panahon po namin, bago kami po naging nakapunta dito at nag-apply, ang sabi ay halos 1,200 lamang po yung kailangan na manggagawa dito sa Israel dahil sa napakarami natin siyempre mga Pilipino makapunta dito. So ang dami po nag-apply, halos more than 6,000 yata o 7,000 ganun. So marami pong pinagdaanan, screening. So kailangan po ay magsiset ka ng appointment sa DMW, dating POE po yun. So kailangan pumunta ka doon at
kapag ikaw ay po nagkaroon na po ng tatawag na appointment. So kailangan mo mag-antay. So una, ang tagal ko nag-antay po sa online, sa PUEA, kasi ang dami talaga nag-aabang. Kasi pag hindi siya unlimited meron lang siyang slots na kailangan ay bago mapuno yung slots, makakuha ka ng isa. Tapos mamimili ka kung saan lugar mong gustong pumunta. So isang lugar na napunta ko ay yung Laguna. Doon po ako nagpa-interview. So kapag ikaw po ay nakapasok na doon, magpipill up ka doon kung anong schedule ang gusto mo, napupunta po doon sa PUEA o DMW, napupuntahan mo kung saan ka naka-schedule. Then pagdating po doon, dadalhin mo yung lahat ng requirements. Kailangan kompleto ang iyong requirements kasi mahirap pagpunta mo doon, babalik-balik ka pa. Tapos pagdating doon, i-interviewin ka about sa housekeeping. So ano yung mga itatanong sa'yo about sa housekeeping, dapat masagot mo yun. Kasi pag hindi satisfy yung nag-interview sa'yo, hindi ka mabibigyan ng blue card. So yun po yung unang binibigay po, blue card. Kapag may blue card ka na po, ibig sabihin, pasok ka na po doon sa tinatawag na name checking. So yung name checking po na yun, yung po yung lahat ng mga may blue card, ipapadala po yung pangalan nyo po doon sa PIBA. So doon po, i-check kung yung mga pangalan po nyo doon ay meron po kayong mga kamag-anak, magulang dito, kasi bawal po magkaroon ka ng magulang dito na nagtatrabaho, hindi ka pwedeng makapasok dito. So okay lang kapag kapatid, pinsan, okay lang yan. Pero kapag magulang or anak, hindi ka pwedeng makapasok dito sa Israel. Ganun po yun. Kaya marami pong mga hindi nakapasok po dito sa Israel noon, sa name checking pa lang. So ang dami, 7,000, imagine mo, ang kailangan lang po ay nasa 1-2. Ayun ang sabi nila, pagkakalam ko. Then halos 7,000 na nag-apply. Tapos ang dami nalaglag na naman. Mag-aantay ka doon sa online kung pumasok ba yung pangalan mo. So sa favor ni Lord, pumasok yung pangalan ko sa name checking. Sunod, mas matindi. Kasi halos 5,000 yata o 6,000 yata kami nakapasok doon sa name checking. Mayroong tinatawag na lottery. Yung lottery na yun, parang bubunutin o palabunutan yata yung nare-reshuffle. Mamimili po yung hotel o yung employer mo kung sino yung gusto nila doon sa mga pangalan na ipapadala ng gobyerno natin. So yun. So ang dami, may unang mga lumabas sa bats, ganun. Titignan ko yung pangalan ko, wala nakapunta doon, sabi ko wala yata. So pero sa puso ko talaga, nung time na nag-apply po ako dito, yung mga kasama ko kasi na naging classmate ko sa housekeeping, sila po yung nag-apply na talaga. So nakapasok na, nandito na nga sila Hinaaya na nga nila akong mag-apply dito. Kaya lang sabi ko parang ang dami ko pang parang hindi pa ako handa, parang gano'n. Tapos dumating yung pagkakataon yun, parang kakaiba rin naramdaman ko talaga na talagang panahon na. Parang nagkaroon ako ng peace of mind din, talagang parang confident ako makakapasok ako. Parang na ng Lord. Kasi parang talagang naramdaman ko, gano'n naramdaman ko. Kaya sabi ko sa mga tiyahin kong magulang ko, talagang makakapasok ako. So, by faith yun by faith. So, then yun, dumating po yung ganung pagkakataon, lumabas yung pangalan ko. So, ang daming mga bats bago ka mapadala sa Israel. Pagkakalam ko yata, nasa 900 lamang po yung una yata nakapasok. Parang hindi na po yata sila nadagdagan. Ewan ko kung ganun nangyari. Ayun lang po yung pagkakalam ko. Correct nyo lang po ako kung mali po yung aking pagkakaintindi. Kasi sa mga balita po na narinig ko sa mga huling mga umalis, halos 900. Ang nakapunta dito. Hindi ko alam kung nakompleto pa yung 900 Kasi parang ganun lang yung lumabas po yata sa sa lottery. So ganun. So ang dami na laglag. Imagine mo, nabigyan ka ng pagkakataon na makapunta ka dito sa Israel sa favor ng Lord. Sa tulong din ng gobyerno, siyempre sa tulong ng mga magulang rin natin, sa mga sumusuport ng mga kaibigan, mga mahal natin sa buhay. So nakating tayo dito. So yun, nung nandito na tayo, yun, gusto kong i-share sa inyo sa vlog na ito kung ano yung po yung naranasan namin dito bilang Israel. Ako mismo, sa experience ko bilang isang OFW or bilang isang hotel worker dito sa Israel. Nandun yung excitement kasi talagang nandito na na nangyari na yung pangarap mo mula pagkabata mo, gusto makarating ng Israel, talagang excited ka talagang. Tapos ang dami naming batch, nung batch 23 kasi kami. Nung sumakay na kami sa aeroplano, ang saya kasi ang dami namin. Iba-ibang hotel po yun, ang dami namin. So ang saya, grabe. Then, pagdating namin dito, yun, nabigyan na kagad ka ng schedule. Ganda ng hotel na pinagtrabahoan namin. Tapos may mga Pilipino na rin po nauna sa amin dito. Ang saya nung una. Kaya lang habang tumatagal, siyempre, doon na pala doon namin may encounter yung matindi palang
nararanasan ng maraming Pilipino dito. Yung gera. Kasi, ano ba yun? October ba yun? O September? October yata yun. 9 yata yun. Nakalimutan ko na. Ano bang buwan yun? Na ang daming mga Israel ang pinatay kasi nagkaroon po para silang celebration or party, parang ganun. May mga Pilipino pa nga nilusob po ng ibang bansa, ng Palestine, ng Gaza. So marami pong namatay, halos 1,000 plus yun. So makikita mo sa lahat ng Facebook or sa YouTube, ang daming mga pinatay. So bilang ikaw ay isang OFW dito, na nandito ka, makikita mo doon na minsan sa mga video, pinapasok yung yung mga rooms, yung mga plot or yung mga condo, tapos pinagbabaril. Parang grabe. Habang pinapanood mo yun, magkakaroon ka ng takot, tapos mga bata, mga at sino pinapatay, ganun. So bilang isang Pilipino, hindi tayo nakakaranas ng ganung gera sa Pilipinas. Hindi naman tayo sanay sa ganun. Magkaroon ng gera dati sa Basilan, nandito sa Manila, hindi natin naranasan yung ganun. Siguro yung mga taga Mindanao, siguro narinig lang yung mga putok. Pero kapag may ganung barilan sa Pilipinas kasi, pwede kang tumago doon sa mga matas, sa mga umatitibay na building. Magiging safe ka na doon. Dito iba. Kasi makikita mo, gumuguho yung building eh. Imagine yung missile ba naman yan? Mga rocket, tsaka yung ballistic missile yung pinapadala ng kalaban. So talagang matatakot ka talaga. So nung time na yun, wala pang 1 taon ako noon parang nagkaroon ako ng phobia para akong meron para akong shock na pag pumapasok ko pag nandun ako sa kwarto namin, talagang hindi ako makatulog. Naghahanap ako ng butas na kapag sabi ko pag may kalabog, doon ako magtatago. Alam mo yung ganun, grabe yung ng utak mo, talagang nakakatakot. Talagang grabe, tapos hindi ka na makalabas basta-basta kasi nga, pag ako po yung nagtatrabaho dati sa hotel namin kasi yung hotel namin meron pong balcony yun. So maglilinis ka ng salamin kasi may balcony, tsaka yung balcony. Halos hindi po ako makalabas. Kasi iba yung impact sa akin ng gera na yun. Kasi first time yun Iniisip ko baka may sniper na bariling ka na lang. Garoon, grabing takot, grabe talagang trauma yung naranasan mo dito. So, hindi ako makalabas, hindi ako makalabas dun sa balcony para linisan yung doon lang ako, tatabunan ko, ganun. Tapos pag uuwi kami, talagang tapos matindi pa doon, lagi tumutunog yung siren kasi dito may sirena dito na kapag merong missile na paparating, tumutunog yung sirena na maririnig ng buong city. Talaga ang lakas. So hindi mo alam kung saan tatakbo. Hindi mo alam kung saan susuot. So kakatakot. Tapos may isang beses pa nga, doon kami natulog sa hotel namin Kasi sabi ng namin, doon na kayo matulog kung hindi naman daw kami kung natatakot na kami doon sa aming building na tinitirahan. Doon na kayo matulog sa hotel. So natulog kami isang beses doon. Grabe, nakakatakot talaga. Kasi pag tumunog yun, hindi mo alam kung saan tatakbo, saan ka susuot Kasi imagine building, guguho, saan ka matatago nun? So, ganun. So, habang tumatagal ng mga araw, buwan, grabe impact sa akin ng yung trauma na yun. Hanggang sa dumating po yung ilang araw po ay nag-offer po yung ating gobyerno ng repatriation. So, sabi ko, uwi na ako. Sapat na rin siguro yung ipon ko. Kasi ilang buwan na rin po nakapagtrabaho. Kasi, tsaka po talaga ako, nung pumunta ako dito talagang, ang focus ko talaga makapag-ipon. Kaya hindi pa po ako nag-iikot para mamasyal. So hindi pa po ako sumasama sa mga field trip. Kasi ang focus ko talaga pag-iipon. So kaya nakapag-ipon na rin po ako. Medyo malaki-laki na rin po yung ipon ko. Kaya sabi ko, wina ako. Kasi talagang mamamatay ako dito sa nervyos. Hindi ako nagkakape, pero talagang tutubuan dito ng nervyos. Tapos, madaling araw minsan 1:00, 2:00, sarap ng tulog niyo, biglang tutunog yung sirene. Takbuhan kayo, gising na sa mga sa mga higaan niyo. Tapos, labasan kayo sa mga kasi building po dito. Tapos mga kwarto-kwarto, parang apartment sa mga ganun. Labasan yung mga Pilipino kasi ditong building na titira namin, halos maraming mga Pilipino. Labasan kami, halos yung iba nakapambahay pa iba-iba yung mga suot pa. So kasi, pag mo lang natutulog at bilang tutulog, 30 ka agad. Hindi mo naman kung saan pupunta. So ganun po yung karanasan namin dito bilang isang OFW dito sa Israel. Sobrang nakakatakot. Pero alam mo, dahil nga po sa
favor ni Lord. Na-survive po natin yan at tayo po yung magto 2 years na dito. Hindi dahil sa sa ano pa man, kundi sa favor ng Lord. Kasi 1 year po, bago mag 1 year, uuwi na po ako eh. Nagparipat na po ako, sumama na ako sa repatriation. Nung kami po ay ipaparipat na, so kinuha kami ng isang organization ng mga Philippine community dito sa Israel. So pinunta kami doon para kahit paano ay mag-antay kung kailan ang schedule na kami alis. So nung nandoon na kami, habang nasa biyahe po ako, sa biyahe kami, alam mo, ang daming parang sabi ng ko na ayoko pa umalis kasi hindi pa ako nakakaikot dito. Hindi ko pa napupunta ng buong ibang lugar na dapat kong puntahan. Kaya nga ako isang dahil bakit ako gusto ko dito sa Israel eh. Alam mo yung ganoon, parang ayoko pang umalis. Sabi ko, pwede pa mag-back out, sabi sa isip ko. Pero hindi dito na eh, nasa sasakyan na kami. Pero pagdating namin doon sa lugar ng Apula, doon sa Philippine community, so kinausap kami doon ng mga Pilipino at ang founder po ng isang community ng mga Pilipino doon na pinaliwanag sa amin, normal lang yung gera dito. So masasanay din kayo, basta magtiwala ka lang sa Lord, umasa ka, tapos isipin mo yung pamilya mo. Pero sabi niya sa amin, kayo pa rin magdedesisyon kasi buhay niyo yan. So dahil doon, parang nagkaroon ako ng pag-asa na ayoko muna. Kasi talagang lumalaban niya ako na ayoko pa, pero natatakot na ako. Pero sabi ko, wag muna siguro. Sabi ko, inalala ko yung mga promise Lord na sabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita pabayaan. Saan ka man pumunta, kasama mo ako. Ganun. At isa pa yun na sabi pa nga ng isang pastor na narinig ko sa kanya, hanggat hindi pa tapos ang mission mo sa mundong ito, hindi ka pa kukunin ni Lord. Kaya sabi ko, hindi pa siguro kukunin ni Lord. Kaya sabi ko, yung back out ako. Tapos tinawagan ni Ma'am Ana, yung founder po ng PUNI dito sa Israel, yung embassy natin kasi may contact po sila doon. Sabi doon, ito to si ako nga ay magbaback out na. Tapos sabi ng embassy natin, oy, okay, kasi hindi pa sulat yung pangalan ko doon sa bibigyan ng ticket or wala pang schedule yung pangalan ko. So yun, hindi na pa hindi ako nagkaroon ng halos problema na gusto kasi nga mahirap naman kung nandoon na yung ticket mo tapos baback out ka, di ba? So sa akin hindi pa nabigyan. Kaya sabi ko talaga ng Lord. Tapos nag-antay muna kami ng ilang linggo doon, nagpalamig kami, parang nagpagaling kami kasi iba yung emotion na naramdaman namin. So kasi may mga ibang Pilipino nagkaroon ng trauma, hindi na malaman kung anong gagawin. Talagang masyasyak ka kasi yun nga, gumuguho yung building kasi nga magtago. So yun, ang palala ng palala yung gera kasi hindi lang isang bansa yung kalaban ng Israel. Nung ginera na ng Israel yung bansa na nagmassacre doon sa mga Israeli, so tumulong na rin nung ginera na ng Israel yung bansa na yun, yung Palestine or yung Gaza, tumulong na rin yung mga yung mga kakampi noon. So ang daming pinagtulungan ng Israel. Ang kagandahan lang, alam niyo po, yung favor ng Lord sa Israel, grabe. Talagang napakatatalino ng mga Hudyo na binigyan sila ng talino para maprotektahan yung bansa ng Panginoon. So meron ditong Iron Dome, maraming sumasangga na na pag dumarating yung missile, may siren, warning para makapagtago ka. Sunod, merong mga missile din na sasalubong, kaya sa langit pa lang pinasasabog na yun. Kukunti lang yung bumabagsak sa lupa. Pag bumagsak man yun, sa walang mga tao masyado. Talagang hindi ganun talaga na-apekto ng Israel. Kaya kahit maraming bansa ang nagtulong-tulong, talagang grabe yung protection ng Lord. So yun ang panalangin ko. Sabi ko, Lord, ingatan mo kami, maging yung aming mga kababayan dito. Napunta kami dito, hindi sa gera eh. Pumunta kami dito para magkaroon ng magandang kinabukasan yung pamilya namin. Tapos dito lang kami mawawala. So sabi ko, wag muna Lord. Pumunta kami dito, hindi makipag-away. Pumunta kami dito para sa pangarap. Ayun. So yun, ang daming talagang ang daming mga missile na dumarating. So sa tulong na rin ni Lord, tumulong na rin po yung Amerika, so sinuporta yung Israel, kaya kada paano talaga nasasangga yung maraming mga missile na pinapadala ng maraming bansa. Pinagtulungan ng Israel. So isang lit-lit lang ng bansang Israel, pinagtulungan ng maraming bansa, malalaking bansa. So pero dahil sa favor ng Lord, at naalala ko yung sabi ng Panginoon, di ba, sa salita niya na hanggat hindi pa darating ang Panginoong Hesus, hindi matatalo ang Israel.
So, yun yung pinanghawakan ko. So, kapag natalo ang Israel, ibig sabihin, katapusan na ng mundo. Yun ang sign na pag natalo ang Israel. So, pero hanggat hindi pa natalo ang Israel, hindi pa darating ang Lord. So, malapit na darating ang Diyos. Pero, hindi pa siguro. So, kaya sabi ko, may plano pa ang Diyos sa buhay namin dito bilang mga OFW. So, may mga kababayan natin dito na nadamay ng gera. So, yung lalo nung nagkaroon ng massacre, may mga na-hostage sa mga Pilipino, di ba? Na sa awa rin ng Lord, napakawalan yung ilang piraso sa kanila. Pero yung iba, nawala, nasawi. So, nakakalungkot yun. Pero yun, laging gobyerno natin dito, yung embassy namin dito, yung embassy natin dito sa Israel, lagi nagpapaalala sa amin na lagi mag-ingat, lagi magbantay. So hanggang ngayon, talaga kahit may mga ceasefire na nakarampong mga buwan, may mga bomba nilalagay sa bus. Kamali lang po ng timer daw Dapat alas 8 ng umaga dapat sasabog naging gabi. So kaya alam mo yung ginagawa ng Lord para maprotektahan yung kanyang bayan, at siyempre tayo lalo mga Pilipino, kasi nga sabi nga kapag tayo ay may takot sa Diyos, iba yung favor ng Lord sa atin bilang mga Pilipino, di ba? So kaya tapos meron pa kayong mga balitaan dito, mga nakaranding buwan na mga pasahero na nag-aantay ng bus doon sa tapos pinagsasaksak lang, iba pinagbabaril, ganun katindi yung dito. Kaya nakakatakot. Kaya kami dito halos hindi talaga lumalabas ako Kaya nakakatakot talaga. So, pero sa awa ng Lord, sa favor ng Lord, yun magiging halos 2 years na tayo bukas. Yun. So, 2 years na po tayo dito. So, ang ginagawa namin dito pag tumutulog at sirena, kasi tinuruan din kami dito ng mga Israeli, lalo sa hotel, kapag tumunog ng sirena, takbo sila sa may hagdanan. Kasi yung hagdanan kasi talagang yan, medyo safe na lugar. Kasi pag umano yung building, yung hagdanan halos na natitira kasi matitibay yung pundasyon po niyan. Yan, kaya kailangan daw diyan katatakbo. Kaya yung aming aming hotel noon, 10th floor hanggang pababa, makikita mo ang daming tao. Doon nagtatago. Kasama kami doon, mga Pilipino. So, yun, sa awa ni Lord, nagto 2 years na tayo dito. Pero, ayun, nandito pa rin tayo, at sa awa ng Panginoon ay matapos natin ang 5 years. So, nakakalungkot lang kasi marami mga Pilipino nung nagkaroon ng repatriation, umuwi. Marami mga kasama namin na umuwi. Kasi ngayon talaga grabe, hindi mo rin masisisi. Kasi ako nga rin talaga naranasan ko. Talagang ani mo yung pera kung mapapahama ka rin naman. Di ba? Tapos hindi rin maano yung utak mo. Dahil talagang makakaroon ka ng trauma, talagang grabe. Matakot ka. Tapos siyempre yung ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas, talagang gusto na tayong pauwiin. Ako nga, pinapauwiin ako ng mother ko, sa mga kapatid ko. Pero yun, nagbigay lang ang Lord sa akin ng comfort sa kanyang mga salita na aking pinanghawakan, kasi talaga mahalaga yan sa bawat araw ng buhay natin. Meron tayo dapat pangako o promise si Lord na pinanghawakan natin para pag dumating yung mga bagay na nandoon tayo sa parang ang dilim-dilim na, yun yung liwanag natin, yung salita ng Diyos na ating pinanghawakan, yung promise niya. Kasi pag siya ang nangako, sabi nga pag siya ang nangako, hindi mapapako yun. Kaya yun, ang pinanghawakan ko doon, hindi saan man na pumunta, hindi na tayo pabayaan ng Diyos. Yun yung pangako na hinahawakan ko. Kaya yun, yung mga kasama ko, umuwi na sila. Nandun na sila sa Pilipinas. Pero kagandahan po doon, after ilang buwan po, nagkaroon po ng yung mga nagparipat, nabigyan sila ng pagkakataon ulit na makabalik, yung mga Pilipino. Kaya may mga Pilipino nakabalik po dito, nabigyan sila ng pagkakataon. Yung iba naman ay hindi na nabigyan ng pagkakataon. So ganun talaga ang buhay. So, pero kakaiba, maraming mga karanasan. Kaya 2 years ako dito, may 3 years pa ako na magiging part ang buhay ko dito sa Israel. Na sa buong buhay ko, hanggat nabubuhay ako, hindi ko makalimutan yung karanasan yun at yung karanasan maranasan pa. Pero ang mahalaga doon, alam ko na hindi kami pabayaan ng Diyos. Ang Diyos ay lagi nandiyan dyan. Sabi nga niya, hindi kita iiwan, hindi kita pabayaan kahit kailan. So yun yung aking pinanghawakan. So kaya sa dami ng gera dito,
yun, nasasanay na rin kami. Ako nasasanay na rin kasi dati pag marinig tumunog ng sirena, tago talaga kami. Pero ngayon kasi kahit hindi tumutunog ang sirena, kita mo sumasabog pa rin yung bomba, yung mga nakarang mga buwan. May kita mo sa langit, sumasabog talaga kasi sinasalubong ng Iron Dome. So ngayon nanonood na lang kami, minsan napapanood na namin, pinapanood namin sa bintana kasi wala naman tunog ang sirena. Ibig sabihin yun, ibang bayan yun. Pero makikita mo sa langit, sumasabog siya. So, pero ngayon, sa awa ng Panginoon, ngayon may ceasefire naman siya. So, may kahit paano ngayon wala nang tunog ng sirena. Pero kailangan pa rin mag-ingat habang dito tayo, maging maingat tayo. So, ingat tayo, mapagmatsyag tayo. Sabi sa amin ng DMW, laging maging alerto sa sasakyan mong bus. Kailangan ay mapagmatsyag ka kasi hindi mo alam kung sino yung kalaban, sino yung kakampi doon O yung kasi talaga kasi yung mga mukha nila halos magkakapareho diba? Kasi marami rin po kasi mga Palestine dito sa Israel na nanirahan na ayaw nila ng gulo. Kaya mga kahawig din mga kamukha. So kaya lang talaga may mga terorista talaga, iba yung kanilang mindset, kanilang kaisipan, talagang manakit ng tao at pumatay ng tao. So kaya talaga bilang mga OFW dito, bilang hotel worker, talagang magiging maingat tayo lagi dito. So salamat din po sa mga tulong at panalangin po nyo sa Pilipinas kasi alam namin na nung nagkakaroon ng gera dito, nandun yung panalangin nyo kasama kami lagi sa panalangin nyo. Salamat po sa inyo. So yun ang karanasan namin bilang mga OFW dito sa Israel, bilang mga hotel worker. Maraming karanasan na maranasan natin. Kakaiba yung karanasan dito namin naranasan dito kaysa sa ibang bansa. Kasi sa ibang bansa walang ganong gera. Dito talaga sa Israel grabe ang gera. Kaya yun, sa awa ng Panginoon, ang kailangan mo talagang gawin dito ay talagang mag-ipon na mag-ipon na mag-ipon. Kasi hindi mo alam kung kailan uli naman ang gera. Kasi talagang hanggat talagang tuloy-tuloy yung kailangan mag-ipon na mag-ipon. Okay? So, sa sunod nating vlog ay gusto kong i-share sa inyo yung yung mga dapat natin gawin upang tayo po yung makapag-ipon. Base sa akin pong karanasan dito, ako po yung nakapag-ipon. Base po sa akin karanasan, gusto kong i-share sa inyo bilang OFW na ilang taon lang pwede ka na umuwi para mag-for good kung gagawin mo lahat ng ito na akin pong i-share sa inyo. So, kasi ako na-experience ko hanggat marunong ka mag-ipon at humawak ng pera, uwi ka ng Pilipinas na magiging maganda ang buhay mo. Pero pag hindi ka naging maayos maghawak ng pera, lalabas lang, parang dadaan lang yung pera sa iyo. So, tatagal ka na tatagal dito pero wala kang may ipon. Okay? So, sana mayroon po kayong natutunan sa ating pong shinare ko sa inyong karanasan dito. Nung 2 years na po ako dito bilang isang OFW dito sa Israel. At kung bago ka pa lamang po sa channel ko po ito, Archie Harodag Vlog, please subscribe and click the notification bell upang maging updated ka sa sunod nating mga video. So yun lang po yung shinare ko sa inyo, yung karanasan namin bilang isang OFW dito sa Israel o bilang isang hotel worker. Magkita-kita ulit tayo sa sunod nating mga vlog. Maraming po salamat. God bless po. Bye.